So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So nandito ako sa bahay ni Toto Saimar at Chanova. So ayun, dinala ko siya ng kanyang pagkain ng mga alaga niya, yung Koi King. Yan. So na-miss natin yung kaibigan natin. So naalala nyo yung mga previous video natin sa kanyang maliit na koi pond. So ayun, dahil nandito tayo, hindi natin sasayangin yung oras na ma-feature ulit yung kanyang mga koi. Ayan. Nung nakaraan, maliliit pa. Nasa 6 to 7 inches, 8 inches. Ngayon, grabe. Ang lalaki na. Nasa 12 inches, 14 inches, 16 inches. Ang lalaki na talaga ng mga koi niya. So, napakatibay. So, yun sa mga kahabi natin na nagbabalak mag-alaga ng koi. So, magandang example to para ma-explain ko sa inyo kung paano gumagana ang isang koi pond. So yung technicalities ng kanyang koi pond ay i-discuss natin ng mabilis. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo. So simulan muna natin sa montage. Let's go! So ayun mga pre, sa mga aspiring at so nagbabalak na mag-alaga ng koi. So tandaan nyo, yung koi ay isa sa pinaka medyo mahirap alagaan. Medyo kailangan talaga ng oras, panahon, at syempre dapat tutukan natin yung pag-aalaga natin. Pero kapag ma-master nyo yung mga pinakasimpleng pamamaraan kung paano ma-prolong at ma-preserve yung buhay ng ating mga alaga, gaya dito, tignan nyo, simple lang yung pond pero grabe, ang lalaki ng mga koi. So dahil na-attain niya yung dapat gawin. So ngayon, i-discuss natin isa-isa yung mga nandyan. So yung pond na to gumagamit ng Aquaspeed A4000 lang. So dapat sana Aquaspeed A5000 or 6000 para mas malakas, pero dahil medyo nagtipid sa kuryente, so A4000 lang. So una-una natin i-discuss yung tinatawag na filtration system. So yung pond na to ay na-mention ko kanina, gumagamit ng Aquaspeed A4000. So ito yung first chamber niya, yung tinatawag nating mechanical chamber. Yung pangalawa ay yung biological filter niya. Ayan. So kitang-kita nyo ang yabong na ng elephant ear. So ito yung nagsisilbing filtration niya. So yung pangalawang chamber, ayan, tingnan nyo yung inlet ng tubig. Ayan. So yung mga ugat ng elephant ear ang sumasala at nagfi-filter ng tubig para maganda, kumbaga malinis na yung out niya. So ayan, dalawa yung out nito, sa dulo tsaka dito sa gitna. So hindi nga lang masyadong malakas kasi A4000 na yung makina, pero okay na rin. So tingnan nyo yung quality ng tubig, ang ganda. So malaking tulong talaga yung filtration system para ma-prolong natin at ma-preserve ang buhay ng mga alaga natin. So ayan mga pre, sa isang koi pond ay napaka-importante ng tinatawag nating diffused oxygen. So ayan, kita nyo yung nagbabubbles na yan. Yan. So yan yung nagkikreate ng surface agitation at syempre diffused oxygen sa tubig. So ito, gamit niya yung Haliya 25 watts na air compressor. So ito yung nagsisilbing air pump dyan sa loob mismo ng koi pond. So hindi sila kakabusin ng oxygen level, maganda yung agitation ng tubig, at malaki yung amount ng diffused oxygen sa taas man o baba ng kanyang koi pond. So dahil sobrang init ngayon, nakita nyo may mga net tsaka takip
para hindi masyadong maglumot yung kanyang koi pan. So ayun mga pre, baka nabitin kayo sa montage natin. So pakainin natin ulit yung mga koi niya. Let's go! So ayun mga pre, isa sa pinaka-importante sa pag-aalaga ng mga koi ay yung tinatawag nating water change. So yung kaibigan natin ay nagsa-siphon ng tubig dito sa pond once a week. So nagwo-water change siya once a week, pero every other day nag-add up siya ng tubig. So para hindi masyadong mabanat yung kanyang first chamber. So kasi ito yung pinaka filtration niya. So ito yung sumasala lahat ng dumi. So dito, ito yung drain out ng kanyang filter kapag gusto niyang linisin yung first chamber niya. Tsaka yung second chamber, hindi na yan ginagalaw. So stable na yan. Marami na yung good bacteria na nakalatag dyan. So ito yung mga tips na kailangan yung malaman. So dito, kasi medyo mababa na yung levelasyon niya, so pwede na siyang mag-siphon. Dahil wala tong drain mga pre dahil trapal pan nga lang to. So ginagamit niya yung elevation ng kanyang bahay para makapag-siphon ng hose. So gravity yung nagdadala ng pag-out ng kanyang old na tubig. So meron naman siyang electric motor dito. So ayun mga pre, hindi lang environment ng pond yung kailangan nating isaalang-alang. Syempre, yung fish food rin, yung quality ng pagkain. So dito sa case ng kaibigan natin, ginagamit niya ay Koi King. Ayan. So hindi to sponsored mga pre, pero Koi King. Baka naman. So ayan, tingnan niyo mga pre, grabe. Yan. Halos labas na yung ulo ng mga koi niya. So ganon kaganda yung kondisyon ng kanyang koi. So dahil yan mismo sa nabanggit ko kanina, filtration system, water change, diffused oxygen, tsaka syempre yung pagkain na rin na naging rason kung bakit naging ganon yung kaganda yung katawan nila. So ayun mga pre, napahaba na naman yung tsaksaka natin at yung kwentuhan natin. So sana marami kayong napulot sa sinabi ko sa inyong mga tips at saka yung technicalities ng pond. So sana nagka-idea kayo. So napakaganda ng environment dito ng kaibigan natin. So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga video ko. At syempre maraming salamat sa kaibigan natin si Toto Saimar Echanova. Hanggang sa muli, God bless us all and bye bye.